Ayan, good morning po sa ating lahat. Advance Merry Christmas. Hello, Aya, kumusta? Ayan, so tayo ay mag-aral ng kanyang salita, no? Patuloy nating ituloy ang ating last na to na serye, yung po patungkol sa pagbibigay na sinasabi, no? Ayan. But before that, tayo muna ay manalangin siguro. Let us pray, Lord. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Patuloy na kayo po ang manguna sa amin, Panginoon, as we dine into your word, Panginoon. Kayo po ang magpala, manguna, magpaliwanag. O banal na Espiritu, Panginoon, pangunahan niyo po ako. Hindi po ang aking sarili ang makita, kundi kayo po lamang, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na muli kayo po ay masamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Samahan niyo po kami. Kayo po ang magpaliwanag sa bawat isa. Patuloy pong ma-encourage, Panginoon, ang bawat isa sa inyong mga salita. Kayo po ang magpala sa mga kasama namin na wala dito, Panginoon. Saan man sila naroon, kayo po ang maggabay. Pagpalain niyo po din, Panginoon, yung mga nakikinig online. Kayo po ang magpala sana. Salamat po. Ito sa dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alright, good morning po muli. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Are you like the Dead Sea or the Sea of Galilee? The Dead Sea is dead because of the high salt content. The Dead Sea gets its water from the Jordan River. The Dead Sea takes and takes, but it never gives. It just stockpiles all this water and salt and sediment, but there's no outflow, there's no giving, and therefore there's no life. So are you or am I like the Dead Sea, just taking, and never giving? Or are you like the Sea of Galilee? The smaller yet more beautiful Sea of Galilee is to the north, and it's teeming with life and fish and all of that abundance, since it receives its water from the north and then it flows out to the south in the Jordan River. First the Sea of Galilee receives, and then it gives. We love because he first loved us. First we receive, and then we give. It is more blessed to give than to receive. The Dead Sea is like a selfish person who just takes, and in the end, that way leads to death. Ayan, so yung kanilang source ay isa lang, no? Yung pong Jordan River. Kailang yung Dead Sea ay nakastuck. At yung naman ay free-flowing ang Sea of Galilee. Diyan sila nang huli ng tilapia. Peter's fish, yan. So, yung ating pong binasa kanina sa 1 King, ayan, 17:8-16. Ito po ay istorya ng babaeng balo na kung saan naapektuhan siya ng crisis, no? During those times, pinarusahan ng Israelites ng Panginoon dahil kay King Ahab na kung saan ay sumamba sa Diyos-Diyosan, kaya pinadala niya sino ngayon? Si Elias para sabihin kay King Ahab na ang kanyang kasalanan. No, kaya sabi diyan sa verse 1 at the same chapter, ay gumana yung aking Ayan. Sabi riyan, si Elias na tisbita na pamayan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab. So si Ahab ay napag-aralan na natin yan. Sino si Ahab? Si King Ahab. Siya ay hari. The most wicked king in the history of Israel. Ayan, siya yung nagpapatay ng siya yung nang-agaw ng lupa kay sa isa sa, nakalimutan yung pangalan niya, no? Inakaw niyang hardin, no? Siya, pinatay niya ang mga propeta, yung kanyang asawa, si Jezebel. Yan. Habang nabubuhay ang Panginoon ng Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya, hindi magkaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito.
maliban sa pamamagitan ng aking salita. So nangyari, nagkaroon ng drought during those times dahil sa pagsamba ng Israelites sa Diyos-Diyosan. So sinabi ng Panginoon kay Elias na pumunta ka roon at sabihin mo kay King Ahab. Kaya lang si Elias din naapektuhan. Yung kanyang tinitirahan kasi sa susunod na mga verses natuyo, no? Kasi siya nakatira sa gilid ng isang lawa. Kaya lang natuyo rin yon because of the drought, yung matinding tag-init, walang ulan, no? Kaya siya pumunta doon sa lugar ng babaeng balo. Ang sabi ron, ang sabi sa 8, ang sabi ron, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Ang sabi sa 9, bumangon ka, pumarong ka sa Saripata, na sakop ng Sidon at manirahan ka roon, aking inutusan ng isang balong babae roon na pakainin ka. So ginamit ng Panginoon yung babae at patuloy na makakain si Elias. Yung pong Saripata ay isang lugar na binabanggit sa Old Testament na kung saan ang kanyang location ay nasa Tyre at Sidon sa mga panahon natin ngayon. So yung babaeng balo ay nirepresenta niya yung mababang katayuan ng buhay sa lipunan during those times. Ay siyempre, kumbaga, babaeng balo, walang sumusuporta sa kanya, talagang ang kanyang kalagayan ay, sabi natin yung mga nasa laylayan. Talagang walang-wala. Di ba, binanggit niya nga yan, nung humingi si Elias sa kanya ng pagkain, Panginoon, batid ng Panginoon na walang-wala talaga siya. Ang kanyang piniprepare ay last meal na lang niya. Yung kanyang anak. Siya ay mamamatay na. So, ganun kabigat yung sitwasyon ng babaeng balo, no? Dahil sa kanyang ginawa na pagpatuloy kay Elias, siya ay pinagpala ng Panginoon, no? The act of sharing her last meal. Can you imagine last meal niya? Tapos, sinare niya pa sa iba. Alright? So, pag-aralan natin, ano ba ang mapupulot natin na mga lessons dito sa babaeng balo, no? Ang title po ng ating pag-usapan ngayong umaga, Breaking the Scarcity Mind. Breaking the Scarcity Mind. What is scarcity mindset? Ano bang tinatawag nating scarcity? Ang sabi rin sa kanyang meaning, scarcity means it is a belief that resources are limited. Yung iniisip daw natin na ang resources natin ay limited. Yan. Leaning to fear dahil ang isip mo, ang resources mo ay limited lang, it results to fear, anxiety, and tendency to hoard rather than to share. This mindset can hinder spiritual growth and the ability to experience God's abundance. So kasi yung sitwasyon ng babae talagang normal sa kaisipan niya na mag-hoard. Why? Kakainin lang ng dalawa ng anak niya eh. Pero anong ginawa niya? No? Ano ang ginawa ng babae, no? Scarcity mindset. Ano ba yung sabihin? Parang lagi mong inisip na laging kulang. Lagi kang nag-aalala. Paano na lang ako? Yan. Yan. Pero, ang sabi doon sa 12, 1 Kings 17 verse 12, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar, a little oil in a jug,
I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Wow. So, kanya imagine? Normal naman yun na talagang pag walang-wala na, talagang ano na no? Hindi, wala na nga ako, magsishare pa ako. Yung mga, ano natin, nakikita. Mamamatay na kami ng anak ko, magsishare pa ba ako sa iyo? Di ba? So, ang request ni Elias na unahin mo na siya, na mag-bake siya, pero unahin mo muna yung sa akin. Anding gumawa ka ng para sa inyo. Parang baliktad, no? Alright? So, ano ang matutunan natin dito, no? Number one, she chose to obey. Pinili niya na sumunod. No? Ang sabi ron, 1 Kings 17:13, Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son." So, in a normal nakaisipan, parang hindi po pwede. Kasi nga, mamamatay yung anak ko at saka ako. Di ba? Kung kayo sa sitwasyon na ngayon, ano kaya masasabi nyo? Mamatay ka mag-isa mo. Tama ba? Kasi normal naman yun na talagang uunahin mo yung sarili mo at saka yung pamilya mo. Tama ba? Yan, yun ang tamang pag-iisip. Yan. Alright? Yan. So, anong ginawa niya? Ang sabi sa 15, she went away and did as Elijah told her. So, sumunod siya. So, ano kaya reason bakit siya sumunod? Despite, siguro, hindi lang sinabi dito yung hesitation. Although makikita natin yung hesitation ng babae doon sa 12, no? Panginoon, wala na talaga, Sir, wala na talaga kaming yung natitira sa amin, kakapiranggot na lang na harina at saka oil. Di ba? Kumbaga, bahaw na lang ang natira. Di ba? So makikita natin yung sitwasyon ng babae na talagang walang-wala siya. Kumbaga, sobrang hirap talaga niya, no? Because naapektuhan siya yung pong, ang tawag doon? Drought o famine na nangyari during those times. So, nadamay sila. Yung mga tao na wala namang kinalaman, nadamay sila dahil sa kagawa ng hari, no? Na kung saan ay na-experience nila during those times. So, titingnan natin yung sitwasyon ng babae, no? Mayroong drought, tapos financially helpless kasi walang asawa, walang nagsusupport sa kanya. Tapos doon ka pa hihingi ng pagkain. Di ba? So, grabe yung naramdaman niya. Kasi siguro habang nagmamasa siya, diba, last meal ko na to. Mamamatay na ako. Nakuha niyo po? Di ba? Yung stress na nararamdaman, yung kanyang pagiging hopeless, yung kanyang sitwasyon. Di ba? Habang siguro minamasa niya yung di ba? Niisip siguro niya, mamamatay na yung anak ko. Di ba? Last meal na namin. So, nakuha niyo po. Pero siya po ay sumunod. Yun po ang naghati doon sa pagiging walang-wala siya, yung kanyang pagsunod. Although it seems absurd na bibigay mo pa sa iba, na kung titignan po natin, mas kailangan mo. Mas kailangan niya sa kanyang sitwasyon. Pero siya sumunod, siguro nakita niya yung pangako
ni Elias. Sabi ni Elias, as long as the Lord, di po mauubos ang inyong arena. Sabi ng Panginoon. Right? So there's, what do you call this? Blessing when we obey sa Panginoon. O sa salita ng Panginoon. Tama ba? Although, parang parang iba yung dating sa atin. Parang, ano ba tawag doon? Hesitant ka or mayroong pagdududa. Pero, dahil sa pagsunod natin, ay pinagpapala ng Panginoon. Diba? In Luke 5 verse 4 to 5, ang sabi roon, when we had finished speaking, he said to Simon, put into the deep water and let down the nets for catch. So ang kanilang sitwasyon, ito po yung mga fishermen. Sila po ay nangisda, magdamag, but wala silang nahuli. And then, ang sabi doon sa 5, Simon answered, Master, we work hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down in the nets when they had done. So they caught such a large number of fish that the nets began to break. Wow. Nakuha niyo po? Sila yung mangingisda. Wala silang nahuli. And here we come, inutusan sila ng isang karpentero na wala namang alam sa pangingisda. Sumunod sila. Tama ba? It sounds to be illogical. Utusan ka ng isang tao na hindi naman yun ang kanyang ginagawa. Pero dahil naniniwala sila, sige Panginoon, dahil sinabi mo, gagawin ko. So doon naghahati yung pagsunod, no? Yung pagpapala ng Panginoon na kung saan, sabi nga, hindi naman parang logical na ganun ang gagawin, pero dahil sinabi ng Panginoon, susunod ako. Tama ba? Dahil nga sa ating pong kaisipan, ay parang hindi natin maarok yung mga salita ng Panginoon na inuutos sa atin. Kagaya ng babae, sobrang kinakabahan, natatakot, pero sumunod siya. Alright? So mayroong pagbabala sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Pangalawa, she chose faith over fear. She chose faith over fear. Di ba? She chose faith. So, anong takot ng babae? Mamamatay na kami. Wala nang ang tawag doon? Isang, isang baso na lang yung laman ng aking bigasan. Pag siniba mo, tatalbog na. Alright? So, grabe ang kaba. Yung doubts niya, in-explain niya doon sa verse 12 na konti na lang yung arena. Di ba? At saka oil. So, enough for only for a last meal. So, yun yung kanyang kumbaga, instinct. Kailangan niya munang unahin yung kanyang sarili bago ang iba. No? At ang isa pang dito, ang lumapit sa kanya stranger. Di ba? You're in a situation kung saan crisis, mamamatay na ang anak mo, wala kayong pagkain, lalapitan ka ng isang strangers, hihingi ng pagkain, lalaki, humingi ng pagkain, malakas naman siya. Bakit hindi ka magtrabaho, iho? Tama ba?
Hihingi ka sa babaeng balo na wala naman yan siyang asawa na kung saan susuporta sa kanya. Nakuha niyo po? Tapos hihingan mo. So makikita din natin dito, yung kanyang pagsunod ay isang pagsubok sa kanyang pananampalataya. Na kung saan siya ay naniniwala doon sa salita ng Diyos. Ano bang sabi ng salita ng Diyos? Ang sabi sa 13, 14 to 15. Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as I have said. First, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. And sabi sa 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord gives rains on the land. So yun yung nakikita siguro ng babae, ang pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang sabi ron, it will be not used up. Sa ibang translation po, run out. Hindi mauubos ang kanyang supply. Dahil sumunod siya sa utos ng Diyos. Will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. And pagsabi sa 15, she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Wow! Unlimited ang kanilang oil. Naalala niyo po yung isa pang balo na kung saan ay si ano naman yon? Elijah. Sino ba yung disciple ni Elijah? Elisha. Na kung saan namatay ang kanyang asawa, pero nag-iwan ng utang. Ngayon sinisingil sila. Sabi niya, benta ko na lang yung anak ko. Tumakbo siya kay Elisha. Tumakbo siya. Panginoon, yung pong iyong disipulo na asawa ko ay may nananingil ng utang. Anong mayroon ka ron? Wala po eh. Wala akong pambayad. Pumunta ka doon sa loob. Tingnan mo kung anong mayroon ka. Mayroon silang oil. So, ang ginawa, sige, manalangin kayo. Tapos ibuhos nyo ng ibuhos yung oil. So, manghiram kayo ng lalagyan sa mga kapitbahay nyo. So, naubos na yung lalagyan, napuno na lahat. Sayang, no? Kung mayroon lang silang maraming lalagyan, hindi sana naubos. So, hanggat hindi napupuno yung lalagyan, so ganun ang pagpapala ng Panginoon. We should be ready na kaya natin tanggapin yung blessings ng Panginoon. Kasi baka ma-overwhelm ka sa blessings ng Panginoon. Di ba? So, yun. Elijah reassures the widow not to be afraid. So this is a crucial para yung ating kaisipan na sabi na wala akong ganito, walang ganyan, ay ma-break para mapalitan ng kaisipan na kung saan ay nakikita natin yung pagpapala ng Panginoon. Diba? Ang tendency kasi natin pag hindi natin nakikita ang pagpapala ng Panginoon, ay ang tendency natin talagang mag-hoard tayo. Tama ba? Pero kung nakikita natin na ang pagtulong sa iba ay investment, yan ay, di ba, it's better to give than to receive. Di ba? Yan ay, although hindi naman tayo tumutulong dahil sa blessings ng Panginoon, pero yung puso kasi natin, pag handang tumulong, kagaya ng babae, kahit na hesitant siya, ginawa niya pa rin niya
Even though huwag natin isipin yung blessings, ay ang Panginoon po natin ay mabuti. Hindi na hayaan na ikaw ay magutom. Di ba? So choose faith over fear. Sa mga pangangailangan natin, choose faith. Di ba? Although nakakaba lang talaga. Normal yun, kasi tao ka pa rin naman eh. Pero tingnan mo yung positive side. Hindi lang nagdo-dominate sa atin yung takot, o paano na lang ganito, wala ako. No? Gamitin mo yung benepisyo mo na tumawag sa Panginoon. Manalangin. Ikaw ay anak ng Diyos, pambihira naman. No? Di ba? Hindi ka lang anak ng tatay mo, anak ka ng Diyos. Use your benefits na humingi sa Kanya. Sabi doon sa Hebrews 11 verse 1, ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. So ano ba yung inaasahan mo sa Panginoon? Ang katiyakan niya ay yung pananampalataya natin sa Kanya. Yung pagtitiwala natin sa Kanya. Na hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Di ba? Ang sabi doon sa, sa Matthew 6, yung buong story yon, na ang Panginoon nga pinapakain ng mga ibon. Di ba? Kayo pa kaya na mas mahalaga pa kaysa sa ibon? Tama ba? Basta as long na tayo ay sumusunod sa Panginoon. Yun susi. Tama ba? Hindi lang pananampalataya. Yes, may pananampalataya ka, but you have to obey. The mere fact na mayroon pa tayong pananampalataya, dapat tayo ay sumusunod. Because hindi ka susunod kung wala kang pananampalataya. Diba? That's the results of faith. Ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Alright? Number 3. Mabilis lang tayo. No? The miracle of God's provisions. The miracle of God's provisions. Sabi sa 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord give us rain on the land. Wow. So yung miracle, dahil sumunod siya. She went away and then Elijah had told her, sa 15, so there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Sa 16, for the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry, in keeping the word of the Lord is spoken by Elijah. So nangako ang Panginoon. So yun dapat ang ating kinakapitan, yung pangako ng Panginoon. Yun ang ating pag-asa. Tama ba? Sabi nga nila, kapit lang. Kapit lang sa Panginoon. Hindi sa Bombay, Ibig sabihin, magtitiwala sa Panginoon. Alright? So, God's ability to provide abundantly even when the circumstance seems impossible. So, kung anong sitwasyon man natin, God is able. God has the ability to provide. Even it is impossible. In our mind, in our situation. Di ba? Sabi rin, the miraculous provisions of flour and oil that never runs out. That's a miracle. Tama ba? Trusting the promise of God, just as the Lord has said through Elijah. It's talk about God's sovereignty. Makapangyarihan ng Diyos. God is in control in all situation, including times of famine. Di
Di ba? Baha man yan, bagyo man yan, He can provide in so many ways. He can provide na hindi mo sukat akalain na kaya nating magbigay ng isang kinulang yung eroplano ng Philippine Air Force. Hindi kaya ibiyahe ng sabay-sabay. Can you imagine? Di ba? Na ikaw ay ginamit ng Panginoon para maging bahagi sa isang malaking gawain. Na i-bless yung mga kapatira natin doon na binaha. Di ba? Alright? God's provision is not limited by our circumstances. He can multiply what we have when we offer it to Him. Dahil inalay mo para sa gawain ng Panginoon. Di ba? Ito pong John 6:8. Ito po yung istorya nung feeding of 5,000. Nagsimula lamang sa maliliit na tinapay at isda. Tilapia. 5. Ilang piraso? 5. Sa mga disipulo, Panginoon, paano ba magkasya yung 5 tinapay at saka 5 tilapia? 5,000 yan. You see? Can you imagine that? Pero anong ginawa? Anong sinabi ng Panginoon? Umupo kayo. Ibig sabihin nun, chill. Relax. Pinalangin, napakain yung 5,000 na lalaki pa lang yun. Lakas talaga kumain ng mga lalaki, ano? Pero may sumobra pa. Sabi ng Panginoon, ipunin nyo. Gather all the, ang tawag doon? The fragments. Yung mga natira. At mayroong natira na? Ilan? Ang makakahula ay may pamasko. Ilan na natira? 12 basket. O, lahat kayo magbigay ng pamasko doon sa nakasagot. 12 basket. Wow. So, ganun kabuti ang Panginoon. Pag hinayaan natin na gamitin tayo, gamitin ang buhay natin, tumulong sa gawain ng Panginoon, there are always 12 basket. Ibig sabihin, buwan-buwan, meron kang supply. Every month, 12 basket eh. Although, sabi nila, yan ay 12 basket para doon sa tribe ng Israel. Pero dahil ang sabi ng Panginoon, pag hinayaan mo na tumulong ka sa gawain, mayroon kang supply every month. Alright? Number 4. The power of the power of generosity. Was a woman, was that widow woman is generous? Although, kinakabahan siya kasi nga, mamamatay na sila. Last meal na. Alam mo yung, parang hirap na hirap ka. Magbigay. So, ganun yung sitwasyon natin minsan, no? Na inaalala mo yung pamasahe mo, panggastos mo sa isang linggo kasi malayo pa yung kinsenas, katapusan. Tapos mayroong program sa church ng pagtulong. Paano ba ako tutulong nito? Wala-wala rin ako. But then again, sumunod ka sa Panginoon. The widow's willingness to give her last meal serves as a powerful lesson on generosity. Kaya ba natin gawin yun? Last meal?
Di ba? It challenges us individual to consider how they can serve others, how we can serve others. Even when we feel we have little to give. Di ba? But those acts of ginawa ng babae leads to God's abundant provisions in their lives. Make or break kasi yan eh. Pag you're in the situation na kung saan, di ba, sumunod sa Panginoon. Di ba? Kagaya nung yung nalaktawan natin kanina na verse, ano ba yun? Deuteronomy. Kaya mo ibalik doon, ma? Deuteronomy chapter 12 ba tayo? 8:28. Sabi yan, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. So yun ang susi, no? Hindi yung pagsunod sa utos ng Panginoon. Yun ang susi. Di ba? Sa pagsunod sa Panginoon. The power of generosity. Ano yung una? He chose to obey. She chose to obey. And then, just faith over fear. So, pinili niyang magtiwala sa Panginoon in spite ng kanyang sitwasyon. Siyempre, takot yun eh. Na mamamatay na siya. Number 3, the miracle of God's provisions. Wow. Ang ating Panginoon naman kasi hindi siya under ng economy ng mundo. Kaya niyang gumawa ng paraan na ikay pagpalain. Kung ano man ang pangangailangan mo, let's hold on to that promise na ang tatay ko ay nangako. Hindi niya ako pababayaan. Alright? Ang sabi sa 2 Corinthians 9:6, remember this, whoever sows sparingly will be reap sparingly, and whoever sows generously will also be reap generously. Sabi riyan, tandaan niyo ito, ang naghasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. So, inihalimbawa siya ng isang farmer. Siyang farmer, pag nagtatanim sila, hinahasik lang. Di ba? Pag konti ang hinahasik, konti lang anihin. Di ba? 7, each man should give what he has decided in his heart and give not reluctantly under compulsion, for God's loves a cheerful giver. Pag cheerful ka raw, sabi sa verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, in all times, having all that you need, you will abound in every good work. Di ba? Abounds in you. 11, you will be made rich in every way, so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in things giving to God. Dahil nasa puso mga pagtulong, di ba? Yung binasa natin kanina, Philippians 4:18. Ito yung pasalamat ni Pablo dahil sa tulong ng Philippian church during his Macedonian mission. So, siya ay nagpapasalamat sa mga kapatiran na tinulungan siya na dinala ni Epaphroditus. Yung support nila sa gawain. Dahil nagsuporta sila sa gawain, ang sabi ni Pablo sa 19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. It's the same thing na pangako
ng salita ng Panginoon through Elijah doon sa widow women. Ano sabi? The oil, the jug, the jar of oil ay tawag doon? Arena. Will not run dry until umulan. It's the same thing. Ang pangako ng Panginoon, through Paul. Kapag ikaw ay tumutulong sa gawain, ikaw ay susuplayan niya. God will meet all your needs. Ano mang pangangailangan natin? Whether health natin, or spiritual needs, emotional needs. Di ba? Naalala niyo yung ano natin, yung kanina, yung DGC. At saka Galilee. Anong nakikita niyo sa picture na yon, sa ilustrasyon na yon? Pag ikaw daw ay laging generous, ikaw daw ay fresh. Tama. Kasi nga, daluyan dumadaloy eh. Yung DGC kasi naka-stuck. So, anong ibig sabihin ng baho? Yung sapa na stuck lang, amoy putik yun eh. Walang outlet. Ibig sabihin, pag may outlet ka, lagi kang fresh. Di ba? Yung mga isda, nabubuhay. Di ba? Ibig sabihin, fresh water. Kaya siya tinawag. Kasi daluyan. Di ba? Sa probinsya namin, pinapana lang namin yung tilapia. Di ba? Lalabas ka lang sa punta ka sa ilog. Alright? Luke 6:38. Luke 6:38. And sabi riyan, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, you will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken over, together running over, will be poured out into your lap. So, gano'n, no? Pag mayroong pangangailangan, handang tumulong. So, mayroong pagpapala sa pagtulong. Di ba? Acts 2:44 to 45. Ang lahat ng mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang ari-arian at mga kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So dahil sa kanilang pagtulong, lahat ay natutugunan yung pangangailangan ng bawat isa. Because this one is, yun yung request ni Paul na tumulong because of the famine also or crisis during those time in Jerusalem. So, ang ginawa nila, tulong-tulong sila. Ang ginawa naman ni Paul, humingi naman siya sa mga kapatiran sa Corinthians na mayayaman, no? Parang nasa sila, nasa Ayala, Alabang ang kanilang sitwasyon. Ginamit lang ni Paul yung Philippians na mahirap na church, pero matabang ang puso nila sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Alright? So, you want to break the scarcity mind? Ano daw ang gagawin? Sumunod. Obey. And then, choose faith over fear. And then, yung miracle ng Panginoon. Nung pinagpala ka na ng Panginoon, anong gagawin? Be generous. Be generous. Sabi sa Deuteronomy, do not forget the Lord
that gives you the ability to produce wealth. Always, sabi nga nila, return the favor. Kung ikaw noon, pinanalangin ka para pagpapalain ng Panginoon, ngayon naman, ikaw naman ang mag-return. Share naman sa iba. Tama ba? Kasi pag nawala yung cycle na yon, mayroong mabigat na na dadala nung natin na dapat ikaw ang gagawa. At dahil hindi mo nagawa, papasanin ng iba yon. Mag-aabuno si pastor. Tama ba? So walang walang ano tawag doon? Argumento sa pagiging generous. Because God loves a cheerful giver. Sabi mo, ikaw ay anak ng Diyos, yung tatay mo ay mapagbigay, dapat, ganun din dapat tayo. Diba? Alright, let us pray. Lord, salamat po muli sa oras na ito na kung saan inalaw mo na muli kami matuto sa inyong mga salita, Panginoon. Panginoon, kahit na walang-wala kami, Panginoon, pero yung puso, dapat namin ay willing, Panginoon, na tumulong. Not only just financial, Panginoon, but yung oras namin na patuloy pong magamit sa inyo, or yung presence namin, Panginoon, na nandyan, handang tumulong, kahit na kami wala-wala, may mga paraan, Panginoon, para tumulong. Yung pong kalakasan namin, pwede po namin ito gamitin sa iyong gawain para po makatulong, Panginoon. Ang aking dalangin, Panginoon, na patuloy po na ang mga salitang na pag-aralan namin ay patuloy pong tumimo sa aming puso't isipan at patuloy po namin maalala ito, Panginoon, na when someone needs our help, tulungan mo kami, Panginoon, na tumulong. Kayo po ang magpala sa bawat isa. Sa dalangin sa matamis na pangalan pa ni Jesus. Amen. God bless everyone.